Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa, sapagkat sila'y mahina, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Pagtitiis dahil sa paggawa ng matuwid. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 8. Katapus-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mga gibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa, at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 11. At tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan, at kanyang sundan. Ang gawaing masasama ay iwasan sa tuwina, at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tuntuning nangunguna. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao, na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 16. Nataglay ang mabuting budhi, upang, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 1. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Panibagong buhay, yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo ay makapanalangin.
Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 8. Na makagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo, at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo, at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 3. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 3. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya ang mababang loob. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya ang mababang loob. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 9. Na siya'y labanan niyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 12. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kanya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, magsitibay kayo dito. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kanya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, magsitibay kayo dito. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 5. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan.
Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Bersikulo 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Bersikulo 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan nyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin nyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 12. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan niyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Unang Juan Kapitulo 2 Bersikulo 24. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Unang Juan Kapitulo 2 Bersikulo 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Unang Juan Kapitulo 3 Bersikulo 7. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Unang Juan Kapitulo 3 Bersikulo 11. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa. Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa, mag-ibigan tayo. Unang Juan Kapitulo 3 Bersikulo 18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 Bersikulo 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ang espiritong mula sa Diyos at ang espiritong mula sa Antikristo. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Unang Juan Kapitulo 4 Bersikulo 7.
Mga minamahal, mga gibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 16. Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 21. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 5. At ngayoy ipinamamanhik ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mga gibigan sa isa't isa. At ngayon, ginang, ako'y maihihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa inasa atin na, mag-ibigan tayong lahat. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 8. Mangagingat kayo sa inyong sarili, upang huwag niyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin niyo ang isang lubos na kagantihan. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ikatlong Juan Kapitulo 1 Versikulo 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Judas Kapitulo 1 Versikulo 17. Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin niyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Judas Kapitulo 1 Versikulo 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin niyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Judas Kapitulo 1 Versikulo 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo, sa ikabubuhay na walang hanggan. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Judas Kapitulo 1 Versikulo 22. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Judas Kapitulo 1 Versikulo 23. At ang iba'y inyong iligtas, na agawin niyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Pagpupuri. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 10.
Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok, magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan, at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 16. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo, at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Kaya nga, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi paririyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 25. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan niyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Gayon may ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 29. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 2. Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Gumising ka, at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pampahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran, at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Apokalipsis Kapitulo 19 Versikulo 5. At lumabas ang isang tinig sa luklukan, na nagsasabi, Purihin niyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Apokalipsis Kapitulo 22 Versikulo 17. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Sinasabi ng espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Lahat na nakaririnig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Pagwawakas,